Patay ang isang punong barangay sa Jaén, Nueva Ecija matapos na pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Sa Arayat, Pampanga naman, patay din sa pamamaril ang isang konsihal habang sugatan ang kasama niyang barangay chairman. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagkagulo ang mga tao sa isang covered court sa Arayat, Pampanga matapos makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril sa gitna ng medical mission doon nitong Martes. Bago ang insidente, nakita sa CCTV footage sa labas ng venue ang magkaangkas sa motorsiklo na tila nagmamasid sa lugar. Ilang sandali, lumipat sila ng lane. Pinaputokan nila ang dalawang lalaking bumaba sa isang sasakyan, saka humarurot paalis. Patay sa pamamaril ang isang konsehal ng bayan. Sugatan naman ang isang barangay chairman. Inaalam pa ng pulisya kung election-related ang insidente. Patuloy pa ang investigasyon sa motibo at pagtukoy sa mga salarin. Sinisikap ng Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Patay sa pamamaril ang isang barangay chairman sa Jaén, Nueva Ecija. Nangyari ang pamamaril malapit mismo sa bahay ng biktimang si Mark Vic Pascual sa barangay Don Mariano Marcos. Ayon sa investigasyon, nakatayo sa harap ng isang establishmento ang biktima at kanyang mga kasama para sa routine duty sa barangay. Isang kotse ang biglang huminto at pinagbabaril ng sakay nito ang biktima. Nakatakas ang mga sospek. Dead on arrival sa ospital ang biktima na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mariing kinondena ng Jaén LGU ang nangyaring krimen at naglaan ng 100,000 pesos na pabuya sa sino mang makapagtuturo o makapagbibigay ng impormasyon sa mga sospek. Walang pahayag ang mga anak ni Pascual maging ang pulisya dahil gumugulong na ang investigasyon. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakataas po ngayon ang signal number 3 sa Ilocos Norte dahil sa bagyong Ophel. Update po tayo sa sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Darlene Kai. Darlene? Connie, panakanak ang ulan na kung minsan ay may malalakas na hangin. Yan yung nararanasan namin ngayon dito sa Pagudpud, Ilocos Norte, kung saan kasalukuyang nakataas yung signal number 3. Hindi pa nakababangon yung mga residente rito mula sa naging pinsala noong mga nagdaang bagyo. Heto na naman ang isa pa. Nandito ako nakatayo sa Pasaling Elementary School, sa Barangay Pasaling. At itong nakikita nyo dito sa likuran ko, yan yung clinic ng mga estudyante rito. Yan ang pinsalang ginawa ng bagyong Marce. Yung bubong, tuklap, wala nang dingding, wasak yung lahat ng mga gamit sa loob. Wala na yung mga lamesa, upuan, learning materials, sira lahat. Isa lang yung bahagi nitong school na nasira. Meron pang mga ibang bahagi ng school na kitang-kita kung paano winasak ng bagyong Marce. Itong Pagudpud ang isa sa mga lugar na labis nagdusa sa mapaminsalang epekto ng mga nakaraang bagyo. Ngayon, nakaalerto na rin ang lokal na pamahalaan. Ang binabantayan nila ay itong Barangay Pasaling at Barangay Pansyan kung saan may mga lugar na flood-prone at landslide-prone. Dahil nasa coastal area o tabing dagat, delikado rin dito dahil sa storm surge o daluyong. Sa ngayon, naghahanda na ang lokal na pamahalaan ng Pagudpud para sa paglilikas ng mga residente rito. 5% pa ng bayan ang walang kuryente ayon sa MDRRMO. Narito po yung pahayag ng nakausap naming teacher, pati na ang MDRRMO ng Pagudpud. Siyempre ma'am, malakas sa si Marce. Sabi nila mas malakas pa si Ophel po. Pag kinakatakot namin baka mas lalo pang masira po ang school namin ma'am. Paano na ma'am? Siyempre kawawa po yung mga bata. The Emergency Operations Center of the Municipality of Pagudpud is now activated po. And we are monitoring the situation po dito sa aming bayan. Connie, sa ngayon ay bawal pumalaot yung mga mangingisda at dahil kilalang tourist destination itong Pagudpud, bawal din ang anumang water-related activities katulad na lang ng swimming at surfing. Connie. Darlene, may impormasyon ba tayo kung ano ang plano ng mga eskwelahan doon sa pag-aaral ng mga estudyante na ilang araw na ring walang pasok? May paparating pang isa pang bagyo.
Connie, yan nga ang problema ng mga teachers na nakausap ko dito. 2 linggo na daw walang pasok yung mga bata dahil nga sa sunod-sunod na pagtama ng bagyo o pagdating ng bagyo dito. Ang sabi nila ay binibigyan na lang daw nila ng module o mga learning activities yung mga bata habang wala silang pasok sa eskwelahan at ang plano nila ay magkaroon na lang ng makeup classes kapag maayos na yung panahon, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Mamayang gabi nga po posibleng nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na Manyi. Papangalanan niya ng pag-asa na Bagyong Pepito. Base po sa 10 a.m. monitoring, namataan ang bagyo 1,385 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 85 kilometers per hour. Posible pang lumakas ang Bagyong Pepito. Sa ngayon, tinatahak ng bagyo ang halos kaparehas na dinaanan ng mga naunang bagyo. Posibleng maglandfall po ito sa Eastern Visayas, Bicol o kaya sa Central Luzon sa darating na weekend. Dahil sa area of uncertainty, maaari ring salantain ng Bagyong Pepito ang Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa at maging ang Northern Luzon, mga parehong lugar na sinalanta ng Bagyong Christine noong Oktubre.